sa panan ng mahiwagang bundok makiling, matatakbuhan ang isang maliit na baryo na kung tawagin ay San Mateo. Isang lugar na tila kinalimutan ng panahon. Payapa ang pamumuhay dito, malayo sa ingayng siyudad, at ang tanging bumabasag sa katahimikan ay ang huning nga ibon at ang agos ng sapa sa di kalayuan. Dito ako isinilang at nagkamalay. Ako si Leo, 18 taong gulang. Kasama ko sa aming maliit na tahanan ang aking Aunt Clara, isang matalinong mag-aral ng medisina, at ang aming lola, si Lola Elena, isang babaeng ang muka ay punong kabaitan ngunit ang mga mata ay may taglay na dunong ngang sinaunang panahon. Isang araw, masayang ibinalita ni Aunt Clara na pupunta sila ng kanyang makagrupo sa isang mas liblib na nayon, ang Baryo Sinukuan, para sa isang mahalagang pananaliksik tungkol sa pambihirang halamang gamot na doon lang daw matatakbuhan. Nangako siyang babalik agad pagkatapos ng 3 araw. Ngunit ang araw ng kanyang pakalis ay nabahira ng kakaibang kaba, lalo na nang umuwi si Lola Elena mula sa palengke. Wala ang karaniwan niyang ngiti at baka sa kanyang muha ang malalim na pag-alala. Kinausap niya raw si Aling Nita at ang anak nito na matalik na kaibigan ni Ate ay nanaginip ng isang karumal-dumal na pangitain. Sa kanyang panaginip, nakita niya raw si Aunt Clara at ang makasama nito na pinaliligiran ng maaninong may pakpak bago sila tuluyang hinila pababa sa lupa ng Baryo Sinukuan. Dito na nagsimulang mangini ang boses ni Lola habang ibinubulong ang isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ang Baryo Sinukuan, ayon sa kanya, ay hindi isang ordinaryong lugar. Ito raw ay isang isinumpang lupain, isang pugat nga nilalang ng dilim, mga aswang. Ang makwento tungkol dito ay hindi lamang basta katang isip. Hindi ako papayak na may mangyaring masama sa apo ko, mahinang sabi ni Lola, habang ang kanyang mamata ay nakapoy sa determinasyon. Kailangan nating puntahan si Clara agad. At sa kabilangang takot na gumapang sa aking buong pakataw, sa kabilangang panlalamig ng aking makamay, tumayo ako at tinignan si Lola ng diretso sa mamata. Sasama po ako, Lola. Hindi ko hahayaang mapahamak si ate at hindi kita hahayaang mag-isa. Sa pagsapit ng dilim, habang huling sinangang araw ay nilalamon ng bundok, sinimulan naming ihanda ang aming sarili para sa isang paglalakbay patungo sa pusong ang kadiliman. Hindi lamang itak at isang lamparang dagaas ang aming inihanda. Mula sa ilalim ng kanyang papak, inilabas ni Lola Elena ang isang lumang baul na yarisanara. Amoy lupa at kamangyan ang sumingaw mula rito nang buksan niya ito. Sa loop, nakabalot sa isang pirasong pulang tela, ay ang mabagay na sa unang tingin ay tila walang kabuluhan. Ngunit para kay Lola, ito ang aming magiging kalasak. Isang supot ng magaspang na asin sa dagat, mangga buwabong bawang na itinali sa sinulit na pula, at isang luma at nangungutim na rosaryo na ang krusipiho ay halos maputpot na sa kahahawak at kahahalik. Ito ang masandata ang aming ninuno, bulong niya sa akin, at ito rin ang magiging sandata natin laban sa kasamaang hindi nakikita ang mata. Bawat hagbang namin papalayo sa pamilyar na liwanag ng aming baryo ay tila isang paglubok sa isang dagat ng kadiliman. Ang dating malapat na daan ay unti-unting kumipot hanggang sa ito'y naging isang makitit na landas na halos nilalamon ng gadamo at baging. Ang masiglang huningam nga kuliglig ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasak lamang ang kaluskos, namgadahon o ngang pagaspas ng pakpak ng isang nilalang na hindi namin makita. Ang nga puno na sa umaga ay nakbibigay lilim ay tilam nga dambuhalang halimaw na nakabang sa gabi. Ang kanilang nga sanga ay makamay na nakaumang upang kami ay sunggaban. Nagsimula akong makaramdam ng takot. Isang uring ng takot na malamig at kumakapit sa buto, na tila may libu-libong mata ang nakamasit sa amin mula sa bawat anino. Ngunit sa tuwing titingin ako kay Lola Elena, ang takot ko ay napapalitan ng determinasyon. Ibang tao ang aking lola ngayong gabi. Ang kanyang nga mata ay matalas, hindi kumukurap, parang sa isang agilang sinusuri ang bawat sulok ng gubat. Ang kanyang kanang kamay ay hindi umalis sa puluhan ng ita na nakasukbit sa kanyang baywang, habang ang kanyang bibig ay walang tigil sa pakbulong ng gadasal na hindi ko maintindihan. Sa kalagitnaan ng aming paglalakbay,
Nakarating kami sa isang maliit na lawiswis kung saan nakatayo ang isang dambuhalang puno ng balete. Ang maugat nito ay kasinlaki ng mga ahas, gumagapang sa lupa na parang magalamay. Ang hangin sa lugar na iyon ay tila mas malamig at ang amoy ng bubulok na dahon ay mas matindi. At doon, sa paanan ng puno, sa gitna ng managlalakihang ugat nito, ay may isang taong nakaupo. Nakatalikot siya sa amin, nakatinggala sa buwan na bahagyang sumisilip sa mga dahon. Dahan-dahan kaming lumapit, ang bawat yabak ay maingat na inilalagay sa lupa. Nang kami ay nasa ilang dipan na lamang ang layo, dahan-dahan siyang lumingon, isa siyang matandang lalaki. May mahabang buhok at balbas na kulay pilak. Ang kanyang nga mata, sa kabilang gulubot sa kanyang muha, ay sadyang napakalinaw. Saan kayo patungo sa ganitong oras ng gabi? Maanak, tanong niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tila tunong nga dahon na hinampas ng hangin. Ang gubat ay hindi ligtas para sa mamay pusong nakaalala. Agad na humakbang si Lola Elena sa aking harapan. Itinago ako sa kanyang likuran at itinaas ang lampara. Sino ka? At ano ang iyong ginagawa rito sa gitna ng kawalan? Mariin niyang tanong. Ang kanyang boses ay may bahit ng pagbabanta. Ako ay si Samuel. Isang manggagamot na naninirahan sa liblib na ito. Sagot ng matanda. Hindi man lang natinak sa tindik ni Lola. Naramdaman ko ang bigat ng inyong mapuso kaya ako ay nagpakita. Huwag na kayong magpatuloy. Ang baryo sinukuan ay hindi na lugar para sa mabuhay. Ang sinaunang bangungot na matagal, nang natutulog ay muling nagising. Ang apo ko ay nandun at kukunin namin siya. Mayroon man o wala kang pahintulot, matigas na sabi ni Lola. Hindi namin kailangan ng tulong ng isang estranghero. Baka isa ka pa sa kanila. Ngumiti ang matanda, isang malungkot na ngiti. Ang kalaban ninyo ay hindi lamang gutom na nilalanginang. Ito ay isang kasamang mas matanda pa kaysa sa bundok na ito. Hindi ninyo ito kakayanin ng kayo lamang. Hayaan ninyong tulungan ko kayo. Akmang tatalikuran na ni Lola ang matanda nang bigla akong nagsalita. Lola, sandali po. Pakiusap ko. Habang hinahawakan ang kanyang braso, may kakaiba po sa kanya. Pakiramdam ko po, hindi siya masama. Tumingin sa akin si Lola. Ang kanyang mamata ay nagtatanong, naguguluhan sa aking sinabi. Paano mo nasisiguro, apo? Ang tiwala sa ganitong lugar ay kamatayan. Hindi ko po maipaliwanag, Lola. Basta po, nararamdaman ko. Tumingin muli ang matanda sa amin. Ngunit ngayon, ang kanyang mata ay nakatuon sa akin. Ang iyong puso ay bukas, binata, kaya't nararamdaman mo ang katotohanan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Lola. Ang apo ninyong si Clara, sabi niya. At sa pagbanggit niya ng pangalan ni ate, napahigpit ang hawak ni Lola sa kanyang ita. Siya ay nasa isang panganib na higit pa sa kagat o sakma nga aswang. Isang kadiliman na may anyo ngang kabanalan ang naghahangat sa kanyang kaluluwa. Natigilan si Lola Elena. Walang sinuman ang nakakaalam ng pangalan ni ate maliban sa amin. Ang nga salita ng matanda ay tumago sa kanyang baluting ng pagdududa. Paano mo? Paano mo nalaman? Nautal niyang tanong. Maraming nakikita ang mamatang, matagal na nakitingin sa takbong panahon, sagot ni Samuel. Ngayon, nasa inyo ang pagpapasya. Sasayangin ba natin ang oras sa pagtatalo? O hahayaan ninyo akong ituro ang landas na ligtas? Matagal na katahimikan ang namagitan. Ang tanging maririnig ay ang sarili naming paghinga at ang misteryosong tunong gabi. Sa wakas, dahan-dahang ibinaba ni Lola ang lampara. Sige, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at punong pag-ingat. Sumama ka. Pero binabalaan kita, isa lang malinggalo mo, matanda, at itong ita ko ang hahatol sa iyo. Tumango lamang si Samuel. Mula sa pakakaupo, tumayo siya ng walang kahirap-hirap. Halina, mahaba pa ang gabi at ang buwan ay hindi maghihintay. At sa gayon, ang aming dalawahan ay naging tatlo. Nagpatuloy kami sa paglalakbay, mas malalim pa sa pusot ng gubat, na ngayon ay mas mabigat ang daladalang tensyon at hiwaga. Hindi ko alam kung sino si Lolo Samuel, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis kami sa San Mateo, isang maliit na sinangang pag-asa ang sumilay sa aking puso. Si Lolo Samuel na ang ganangguna sa aming paglalakbay. Kung kanina ay tila nangangapa kami sa dilim,
Ngayon ay mayroon na kaming gabay na ang bawat hakbang ay tiyak at magaan. Tila kabisado niya ang bawat pulgada ng gubat na parabang ito ang kanyang sariling bakuran. Iniwasan niya ang nga maputik na bahaging landas. Itinuturo ang nga baging na maaring makapatit sa amin. At paminsan-minsan ay humihinto upang makinig sa matunong gabi. Iyon ay sigaw lamang ng isang musang na naghahanap ng pagkain. Sasabihin niya, o kaya naman, ang kaluskos na iyan ay mula sa isang bayawak, huwag kayong mangamba. Ang kanyang kahinahunan ay dahan-dahang nagpapatahan sa rumaragasang takot sa aking dibdib, ngunit hindi nito nababawasan ang pagiging alerto ni Lola Elena. Patuloy niyang sinusubok ang matanda. Sa isang pagkakataon, itinuro ni Lola ang isang halaman na may malalapat na dahon. Ano ang tawag sa halamang iyan? At ano ang bisa nito, Samuel? Tanong niya. Ang kanyang tono ay parang isang guro na sumusulit sa kanyang mag-aral. Ngumiti lamang si Lolo Samuel at hinaplos ang dahon. Iyan ang hagonoy, Elena? Sagot niya. Mabisa itong pantapal sa mga sariwang sugat upang tumigil ang pagdurugo. Ngunit ang hindi alam ngang marami. Ang dakta nito, kapag hinaluan ng dinigdik na butong kasoy at inilagay sa apoy, ay nagiging isang mabangis na lason sa mga nilalang na may maitim na dugo. Napansin kong bahagyang nanaki ang mga mata ni Lola. Ang kaalamang iyon ay hindi basta-basta nalalaman ng isang ordinaryong manggagamot. Hindi pa nasiyahan, sinubukan siyang muli ni Lola. Sa pagkakataong ito ay tungkol naman sa mga kwentong bayan. Totoo may isang dambuhalang kapre na naninirahan sa isang punongang mangga sa kabilang burol? Tanong ganiya. Umiling si Lolo Samuel. Ang ikinukwento nila ay hindi kapre, kundi isang matandang anito na nagbabantay sa hangganan ng mundong ito at sa mundo ng maespiritu. Hindi siya masama, ngunit hindi niya gusto ang mamaingay na dayo. Ang makwento ay nag-iiba habang isinasalin sa iba't ibang bibig, hanggang sa ang isang tagapagbantay ay nagiging isang halimaw sa isipan ng matao. Sa bawat sagot ni Samuel, nararamdaman ko ang unti-unting pagluna ng tensyon sa mabalikat ni Lola. Ang kanyang pagdududa ay napapalitan ng isang paganga na may kasama pa ring bahagyang pag-ingat. Dahil dito, nakaroon akong lakas. Nglop na itanong ang mabagay na bumabagabag sa aking isipan. Lolo Samuel, sabi ko, ang boses ko ay medyo nanginginig pa. Ano po ba talaga ang naaswang sa baryo Sinukuan? Bakit po sila ganun katindi? Sila po ba ang kumuha sa ate ko? Huminto sa paglalakad si Samuel at hinarap kaming dalawa. Ang liwanag mula sa aming lampara ay nagbigay buhay sa mga anino sa kanyang mukha. At sa isang saglit, ang kanyang anyo ay tila nakbago, naging mas marangal at may autoridad. Ang maaswang na iyon ay hindi ang tunay na kalaban. Leo, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat na parang bato. Sila ay maalipin lamang, mabilanggong kanilang sariling makasalanan. Mga gutom na kaluluwa na pinakakain ng takot at dugo. Ngunit sa kaibuturan, sila ay maanino lamang ang isang mas malaki at mas masamang nilalang. Isang sinaunang kasamaan ang nananahan sa lugar na iyon. Isang nilalang na ang pangalan ay matagal nang ibinubulong sa takot, si Malakias. Hindi siya isang halimaw na may pangil at kuko. Isipin ninyo ang isang laknat na kumakalat sa kalupaan, na ginagawang tuyot at walang buhay ang lahat ng dinadaanan. Isipin ninyo ang isang bulong sa hangin na nagsasabi ngang lahat ng inyong kabiguan at nag-udyok sa inyo na sumuko. Isipin ninyo ang isang kanser sa pusong gubat na unti-unting nilalamon ang liwanag. Iyan si Malakias. Siya ay isang espiritong katiwalian, isang aninong kawalan ng pag-asa na matagal nang nakakulong sa ilalim ng baryo Sinukuan. At ngayon, malapit na siyang makalaya. Napahawa ako sa aking dibdib. Ang masalita niya ay tila may sariling buhay, gumagapang sa aking balat at nagpapatindik ng aking mabalahibo. Bakit po si Ate Clara? Bakit siya ang kailangan niya? Tanong ni Lola. Ang kanyang boses ay basag. Dahil hindi lamang dugo ng isang birhen ang kanyang kailangan upang mabuhay, Elena, ang kailangan ni Malakias ay isang sisidlan, isang katawan na may pusong busilak at isipang matalino. Isang kaluluwang hindi pa nadudungisan ng matinding galit o hinanakit. Kailangan niya ng isang perpektong lalagyan upang doon siya manirahan at maglakad muli sa mundo ng matao. Taglay ang lakas na hindi kayang tumbasan ng kahit sinong mortal. Ang inyong apo,
Si Clara, ang pinili niya. Ang katahimikan na sumunod sa kanyang masalita ay mas mabigat kaysa sa dilim na nakapalibot sa amin. Ang katotohanan ay isang malaking dago. Hindi lang pala namin kailangang iligtas si ate mula sa kamatayan. Kailangan naming iligtas ang kanyang kaluluwa mula sa isang walang hanggang pagkaalipin. Namutla si Lola Elena at ang lahat ng bakas ng pagdududa sa kanyang nga mata ay tuluyang naglaho. Ito ay napalitan ng isang uri ng takot na mas malalim. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang apo. Ngunit kasabay ng takot na iyon, sumibol ang isang bakal na determinasyon. Tumingin siya kay Lolo Samuel, hindi na bilang isang estranghero, kundi bilang ang tanging pag-asa na mayroon sila. Sabihin mo sa amin ang dapat naming gawin. Samuel, sabi niya, ang kanyang boses ay buo at matatak. Gagawin namin ang lahat. Tumango si Lolo Samuel, isang tipit ngunit punong kahulugang pagtango. Ang unang hakbang ay ang harapin ang takot. Kailangan nating makarating sa baryo bago pa man maging huli ang lahat. Itinuro niya ang kanyang tungkot sa unahan. Sa pagitan ng managlalakihang puno sa dikalayuan, ay may natatanaw na kaming isang kakaibang liwanag. Hindi ito ang mainit na kulay kahel na ilaw ng isang lampara o sulo. Ito ay isang maputla, maberde at tila may sakit na liwanag kumikislap ng dahan-dahan na parang isang naghihingalong puso. Nandun na sila, bulong ni Lolo Samuel. At ang ritual ay nagsisimula na. Habang papalapit kami sa maberde at tila may sakit na liwanag na nakmumula sa baryo Sinukuan, ang hangin ay tila kumakapal at nagiging mabigat na parabang kami ay lumulusong sa ilalim ng isang lawa. Ang lahat ng tural na tunog ng gubat ay tuluyang naglaho. Wala nang huni ng kuliglig, wala nang pagaspas ng mapakpak, wala nang anumang senyales ng buhay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang aming sariling nga pahinga at ang isang mahinang ugong na parang nanggagaling sa ilalim mismong ng lupa. Sa sobrang pananabik at kaba, si Lola Elena ay naunang lumakat ng ilang hakbang. Sinisikap na silipin ang nayon mula sa likod ng isang malaking puno nga akasya. Ito ang pagkakataon na tila hinintay ni Lolo Samuel. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat at ang kanyang hawak ay mahigpit at nagbibigay ng kakaibang lakas. Tumingin siya sa akin ng diretso at sa kanyang mata ay nakita ko ang isang lungkot na kasing lalim ng karagatan. Leo, sabi niya sa mahinang boses, na tanging ako lang ang makakarinig. Ang daan sa unahan ay mas madilim pa kaysa sa iyong inaakala. Kailangan mong liwanag na hindi kayang patayin ng anumang anino. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na bagay. Nang buksan niya ang kanyang palat, nakita ko ang isang maliit at makinis na bato, kasing laki lamang ng aking hinlalaki, na may kulay na parang gatas at tila may sariling, banayat na kislap sa loop. Nang inilagay niya ito sa aking palat, naramdaman ko ang isang kakaibang init, hindi nakakapaso, kundi isang init na nagbibigay ginhawa na gumapang mula sa aking kamay patungo sa aking buong katawan. Ano po ito? Tanong ko, namangha sa kakaibang pakiramdam. Ito ang mutya ng liwanag? Sagot niya, sinasabing ito ay isang piraso ang nahulog na bituin. Ang iba na may nagsasabing ito ay luha ang isang diwata. Ngunit ang katotohanan, ito ay isang sisidlan ng purong pag-asa. Itago mo ito, Leo. Huwag mong ipapakita kahit kanino, kahit sa iyong lola, hanggat hindi dumarating ang tamang pagkakataon. Ang liwanag nito ay hindi nakikita ngang ordinaryong mata, kundi ngang puso, at tandaan mo ito. Tumutugon lamang ang mutya sa tapang na hindi sumusuko, sa pusong handang isakripisyo, ang lahat para sa mga minamahal. Mabilis kong isinara ang aking palat at itinago ang mutya sa aking bulsa, kasabay ng pagtawag sa amin ni Lola. Dalian ninyo, narito na tayo. Lumapit kami sa kanya at sabay-sabay na sumilip mula sa gilid ng kagubatan. Ang bumungat sa amin ay isang bangungot na binigyan ng anyo. Ang unang bumati sa amin ay ang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na hindi natural. Isang katahimikan na sumisigaw ng kamatayan. Walang asong tumatahol. Walang tandang na tumitilaok. Walang iyak ng sanggol. Tanging ang marahang ihip ng hangin na dumadaan sa mga sirang dingding na kawayan ng makubo ang maririnig. Sumunod ang amoy. Isang matamis-tamis na amoy na nakakasuka, amoy ng lumang dugo na natuyo sa lupa at nabubulok na laman, na nakahalo sa alimuom, at amoy ng takot. Dahan-dahan kaming humakbang papasok sa nayon.
Ang nakubo ay tila mabungong walang mata at may mabibig na nakanganga. Ang nga pinto ay nakabukas. Ang iba ay wasak at tila sinipa ng buong lakas. Ang lupa sa aming paanan ay tuyo at bitak-bitak, ngunit may mga bahagi itong mas maitim, mga mansa na alam naming hindi galing sa tubig. Sa harapan ng isang kubo, may nakita akong isang laruang kabayo na gawa sa kahoy, nakahandusay sa tabing isang tuyong balon, na para bang bigla na lamang itong nabitawan ng batang naglalaro. Sa loob ng isa pang tahanan, isang kaldero ng kanin ang nakataop, ang nga butil nito ay nakalat sa sahig at pinagpipiestahan ng ngalanggam. Isang duyan na yari sa yantok ang marahang umugoy, wala itong laman, ngunit tila may hindi nakikitang kamay ang patuloy na naktutulak dito. Naramdaman kong umakyat ang asim sa aking lalamunan at kinailangan kong pigilan ang aking sarili na masuka. Gusto kong tumakbo, gusto kong magtago, gusto kong bumalik sa San Mateo at isipin na lamang na isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit naisip ko si Ate Clara. Nasaan siya sa gitna ng lahat ng ito? Ang pag-isip sa kanya ang pumigil sa aking mapaa na umatras. Napahigpit ang hawak ko sa mutya sa aking bulsa. At ang init nito ang tanging bagay na nakpapanatili sa akin na buo ang loop. Tumingin ako kay Lola Elena at nakita kong napaurong din siya. Ang isang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. Isang butil luha ang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang pata ng lumbay sa gitna ng karasang aming nasasaksihan. Ngunit mabilis niya itong pinunasan at sa isang iglap, ang lungkot sa kanyang mukha ay naging isang maskara nga matinding galit. Ang kanyang mamata, na kanina'y punong pag-alala, ay nagliliyap ngayon na parang nabaga. Ang kanyang nadaliri ay pumuti sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa puluhan ng kanyang ita. Si Lolo Samuel naman ay pumikit, tila nagdarasal o nagbibigay galang sa mga kaluluwang nawala. Nang muli siyang dumilat, ang kanyang mukha ay larawan ng kalungkutan, ngunit may kasamang bakal na determinasyon. Pinakainan ni Malakias ang kanyang nga alagat. Ang kanyang boses ay isang mahinang dagundong, punong pihati at galit. At ngayon, inihahanda na niya ang pangunahing piging. Nakatayo kaming tatlo sa gitna ng patay na nayon. Napapaligirang ng multong isang masayang komunidad na ngayon ay wala na. Ang tanong sa aming isipan ay hindi na kung nasa panganib nga ba kami, kundi kung paano kami makakaalis ng buhay sa impyernong ito. Dala ang aming pinakamamahal na si Clara. Pinangunahan kami ni Lolo Samuel sa paglalakad sa gitna ng karimlang bumabalot sa baryo Sinukuan. Ang bawat hakbang namin ay tila isang paglapastangan sa katahimikan ng mga pumanaw. Hindi siya tumitingin sa mga nakangangang pinto nga kubo o sa mga madidilim na mansa sa lupa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay halos nakapikit, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilit, na parabang may pinakikingan siyang isang himik na kami ay bingi, isang bulong na dalangang hangin na tanging siya lamang ang nakakaunawa. Huminto siya sa tapat ng pinakamalaki at pinakalumang bahay sa buong nayon. Hindi ito yari sa kawayan at nipatulat ng iba. Yari ito sa matitigas at maitim na kahoy, at mas mataas itong isang palapak. Ngayon, ito ay anino na lamang na dati nitong anyo, kinakain ng panahon at ng mabaging. Sa mga haligi nito ay may mga kakaibang simbolo na inukit. Halos nabura na ang daan-daang taon ng ulan at hangin, ngunit ang kanilang mahugis ay nag-iwan pa rin ng kakaibang pakiramdam ng panganib. Dito sila tumuloy, bulong ni Samuel. Ang kanyang boses ay tila isang dagundong. Nararamdaman ko pa ang bakas ng kanilang takot. Dahan-dahan naming itinulak ang mabigat na pinto. Isang langit-lingit na parang iya, ng isang kaluluwa, ang sumalubong sa amin. Sa loob, amoy alikabok, amak, at lumbay ang nanay. Ang sinangaming lampara ay tila nilalamon nga anino sa bawat sulok. At doon, sa gitnang kabulukan, nakita namin ang mabakas ng modernong buhay. Mabak na pangbundo na basta na lamang inihagis sa isang sulok. Mga kwadernong punong sulat kamay at mga scientific illustration ng mga halaman, na ngayon ay nakalat sa sahig. Isang digital na kamera ang nakatiwangwang. Ang lente nito ay nakatutok sa kawalan. Ang aking 8. Ang nagamit niya. Dali-dali kong nilapitan ang isang pamilyar na bag at binuklat ito. Naroon ang kanyang damit, ang kanyang suklay, ang kanyang pabango. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita ko ang kanyang talaarawan. Isang simpleng kwaderno na may larawan ng isang sampagwita sa pabalat. Nanginginik ang aking makamay nang pulutin ko ito.
Ang bawat pahina ay puno ng kanyang masiglang sulat kamay, matala tungkol sa kanilang paglalakbay, madrawing ng mabulaklak at insekto. Binuklat ko ito sa pinakahuling pahina, kung saan may sulat. Ang boses ko ay halos hindi lumabas habang sinimulan kong basahin ito ng malakas. Ika-29 ng Setyembre. Sa wakas, narito na kami sa Baryo Sinukuan. Kakaiba ang lugar. Tahimik. Masyadong tahimik. Wala kaming naabutang maresidente. Sabi ni Marco, baka nasa bukit lang sila. Nakita namin itong malaking bahay at napagdesisyonan naming dito na muna tumuloy. Medyo nakakatakot ang itsura, pero malaki at matibay. May mga kakaibang guhit sa mga pader, parang mga sinaunang simbolo. Sa sahig, may isang pinto na gawa sa bakal, pero hindi namin mabuksan. Gabi, hindi pa rin bumabalik ang mga residente. Nagsisimula na akong kabahan, may naririnig kaming mga kaluskos sa labas. Kanina, tiningnan ni Jen ang bintana at sabi niya ay may nakita siyang nga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Sinubukan naming isara ang nga bintana pero ang nga kahoy ay masyado ng marupo. May kumakatok sa pinto, mahina lang sa simula, pero ngayon, palakas na ng palakas. Sinilip namin, pero walang tao sa labas. May anino sa bintana? Isang aninong may malalaking pakpak. Oh, Diyos ko! Sinusubukan nilang siray ng pinto. Ang ingay. Ang ingay ay nakakabingi. Parang huminto ang sulat sa gitna ng pangungusap, napalitan ng isang mahabang-habang marka ng tinta, na parabang ang kamay na nagsusulat ay bigla na lamang kinalatkat. Pinitiwan ko ang talaarawan na parabang ito'y nag-apoy. Ang huling sandaling aking kapatid, ang kanyang huling pahingang takot, ay nakasulat sa mga pahinang iyon. Isang higbi ang kumawala sa aking lalamunan. Naramdaman ko ang kamay ni Lola sa aking balikat. Ang kanyang pahawa ay mahigpit, ngunit nanginginig din. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Pagkatapos, nagsalita si Lolo Samuel. Ang kanyang boses ay puno ng pihati. Ang talaarawan ay nagpapatunay lamang sa ating kinatatakutan. Ngunit ang katotohanan ay mas malala pa. Si Malakias ay hindi lamang basta isang aswang o halimaw. Siya ay isang baraugo, isang nilalang na dati kabilang sa kalangitan ngunit nahulog dahil sa inggit at pakasuklam. Ikinulong siya sa kailaliman ng lupa at ang baryong ito ang nagsilbing selyo sa kanyang kulungan. Ngayon ang selyo ay nabasak na at ang propesiya ay malapit ng maganap. Propesiya? Tanong ni Lola. Ang kanyang boses ay garalgal. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, makakalaya lamang ang baraugo kung makakahanap siyang sisidlan na tutukma sa kanyang kapangyarihan. At ang nakasulat ay malinaw. Sa pagdating ng buwan ng dugong anihan, isang dalaga na may pusong busilak at isipang naghahanap ng lunas ang siyang magiging susi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mamata ay tila nakikita. Ang kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang iyong kapatid, si Clara, ay isang mag-aral ng medisina. Ang buong buhay niya ay nakatuon sa pag-aral kung paano magpagaling, kung paano magbigay lunas sa mga may sakit. Ang kanyang pagnanais na magpagaling, ang kanyang dalisay na hangarin na alisin ang sakit at pagdurusa, iyon ang nagsilbing isang parola sa gitna ng kadiliman, isang liwanag na umakit sa isang nilalang na ang tanging hangat ay mahasik ng sakit at pagkasira. Hindi lang busilak na puso ang hanap ni Malakias. Leo, hanap niya ay isip na naghahanap ng lunas. Dahil ang pinakamabisang paraan para ikalat ang isang karamdaman ay ang gamitin ang makamay ng isang manggagamot. Natulala ako sa aking narinig. Ang mismong kabutihan ni ate, ang kanyang pangarap na makatulong sa kapwa, ang siya palang naging dahilan ng kanyang kapahamukan. Kapag nagtagumpay si Malakias, ipinagpatuloy ni Samuel. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na punong babala. Ang isisilang ay hindi isang simpleng aswang na kumakain ng tao. Ang isisilang ay isang salot na may talino ng isang siyentipiko at may kasamaan ng isang demonyo. Isang nilalang na kayang gumawa ng sakit na walang lunas. Isang nilalang na kayang manipulahin ang buhay at kamatayan. Isang salot na hindi na makukulong sa gubat na ito, kundi kakalat sa buong mundo. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang aking maluha. Niyakap ako ni Lola at naramdaman ko ang kanyang sariling pagtangis. Nasaan sila ngayon, Samuel?
Nasaan ang aking apo? Tanong ni Lola sa gitnang kanyang paiya. Tumingin si Lolo Samuel sa madilim na pinto na gawa sa bakal na binanggit ni Clara sa kanyang talaarawan. Ang pinto na iyon ay hindi patungo sa isang ordinaryong silong. Patungo iyan sa puso ngang kanyang kulungan. Nasa sinapupunan na siya nga halimaw at kailangan nating makarating doon bago pa man siya tuluyang lamunin nito. Ang pinto na gawa sa bakal na binanggit ni Ate Clara sa kanyang talaarawan ay nasa aming harapan. Mas mukha itong takip ng isang libingan kaysa sa isang ordinaryong pinto. Makapal, kinalawang ng panahon, at walang anumang hawakan o sradura. Sinubukan namin ni Lola na itulak ito ng sabay, gamit ang buong bigat ng aming nga katawan, ngunit ang pinto ay tila nakatanim sa lupa, hindi man lang umuga. Ang tanging nagawa namin ay ang makaliskis ng kalawang sa aming nga kamay. Walang silbi, sabi ni Lola, habang pinapakpak ang kanyang nga palat. Ito ay isinara gamit ang itim na mahika. Lumapit si Lolo Samuel. Ipinatong niya ang kanyang palat sa malamig at kalawangin na bakal. Hindi siya gumamit ng lakas. Sa halip, pumikit siya at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang nga salitang hindi ko kailanman narinig. Masalitang tila kasing tanda nga mga bundok at bituin. Isang sinaunang wika ng bawat pantik ay may bigat at kapangyarihan. Habang siya ay nagsasalita, ang nga halos burado ng simbolo na inukit sa pinto ay nagsimulang magliwanag ng isang maputlang puting ilaw. Isang malalim na ugong ang narinig namin mula sa ilalim ng lupa at kasabay ng isang nakakabinging langit-nit ng metal sa bato, ang mabigat na pinto ay dahan-dahang gumalaw at bumukas. Ang hangin na sumalubong sa amin mula sa kadiliman sa ibaba ay malamig at malakit. Amoy basang lupa, amag, at isang bagay na mas malansa, mas primordial. Amoy nga isang pugat ng Maninila. Nang walang pak-alinlangan, unang humakbang si Lolo Samuel pababa sa hagdan ng bato, hawak ang aming lampara. Sumunod si Lola, mahigpit ang hawak sa kanyang itak at ako naman ay nasa likuran niya. Ang isang kamay ay nasa rosaryo sa aking lig at ang isa ay mahigpit na nakakuyom sa mutya sa loop ng aking bulsa. Ang hagdanan ay matarik at madulas. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbaba sa lalamunan ng isang dambuhalang hayop. Ang tunong aming ngayabag ay lumilihang alingaw-ngaw na sinasabayan ng patakang tubig mula sa kung saan. Ang hagdanan ay nagtapos sa isang malawak na yungib na kasinlaking isang simbahan. Ang sahig ay hindi pantay, punong matutulis na bato. Ang kisame ay mataas, nawawala sa kadiliman, at may nakabiting stalactite na parang mapangil. Sa di kalayuan, may isang mapulang liwanag na kumikislap, at kasabay nito, naririnig na namin ng mas malinaw ang isang ritmikong awitin o dasal, isang koro ng nga boses na paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ni Malakias. At doon, sa gitna nga aming pagkamangha at takot, nagsimula ang pag-atake. Biglang may nahulog na maliit na bato mula sa itaas, malapit sa aking paa. Tumingala kaming lahat, at nakita namin sila. Hindi lang 10, kundi 12 ng pares ng mga matang nagliyap sa dilim, mga matang pula na parang nabaga. At sa isang iglap, sila ay nagsipahulog mula sa kisame na parang magagamba, gumapang pababa sa mga pader na parang mabutiki, at lumabas mula sa masiwang sa bato na parang maipis, isang pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Mga demonyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, magsilayas kayo, sigaw ni Lola Elena. Sa kabila ng kanyang edad, kumilos siya ng may baksik ng isang mandirigma. Ang kanyang itak ay tila naging karuktong ang kanyang braso, umikot at tumataga sa hangin. Ang bawat tamang kanyang talim sa balat ng isang aswang ay lumilikhang isang tunong ng paksitsit na parabang ito'y nag-apoy na bakal na idinikit sa laman at nag-iwan ng usok na amoy sunok na buhok. Pinilit niyang protektahan ako. Inilagay ang kanyang sarili sa pagitan ko at na mas sumusugot na halimaw. Ako naman ay halos natigilan sa takot. Ang ingay, ang amoy, ang bilis ng mapangyayari ay halos magpabagsak sa akin. Isang aswang na may mukhang kahawig ng isang paniki ang sumugot sa akin. Ang mabahong hininga nito ay tumama sa aking mukha. Napapikit ako at iwinasiwas ko ang aking itak ng walang direksyon. Naramdaman kong may tinamaan ako at isang mainit na likido ang tumalsik sa aking braso. Nang dumilat ako, nakita ko ang nilalang na gumugulong sa sahig. Hawak ang kanyang braso na ngayon ay may malalim na hiwa.
Kasabay nito, naramdaman ko ang pag-init ng mutya sa aking bulsa. Isang kakaibang init na gumapang sa aking nga ugat, tinatanggal ang pangingining na aking nga tuhod at pinatalas ang aking nga pandama. Ang magulong paligid ay tila bahagyang bumagal. Manatili kayo sa aking likuran. Sigaw ni Lolo Samuel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit punong kapangyarihan na umalinggaw-ngaw sa buong yungib. Ang maaswang ay tila nakatubiling sugurin siya na parabang may isang hindi nakikitang pader sa kanyang paligid. Ngunit ang ilansam nga mas malalaki at mas mababangis ay hindi nakpapigil at sabay-sabay na sumugot sa kanya. Dito, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Mula sa kanyang baywang, bumunot si Lolo Samuel hindi ng isang itak o patalim, kundi ng isang bagay na mas mukhang palamuti. Isang punyal na kakaiba ang talim, paalon-alon na parang isang gumagalaw na ahas, at ang hawakan ay yari sa isang itim na kahoy na may nakaukit na mga simbolo. Ang talim nito ay tila kayang sipsipin ang liwanag mula sa aming lampara. Kumilos siya ng may bilis na imposible para sa isang matanda. Sinalubong niya ang tatlong aswang. Umiwas siya sa kalmot ng una. Siniko ang pangangang ikalawa at sa ikatlo, ibinaon niya ang kanyang punyal sa dibdib nito. Ang nangyari ay hindi kapanipaniwala, walang dugong tumalsik. Ang nilalang na kanyang sinaksak ay sumigaw sa isang matinis at hindi makataong tinik. At ang katawan nito, mula sa dibdib kung saan nakabaon ang punyal, ay nagsimulang maging abo. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang mabangis na aswang ay naging isang bunton ng itim na alikabok sa sahig. Ang dalawa pang sumugot ay tinapos niya sa ganun ding paraan. Ang bawat saksa ang kanyang punyal ay hindi lamang pumapatay. Ito ay tuluyang bumubura sa kanilang pakiral. Ang manatitirang aswang ay natigilan. Ang kanilang hayop na pagnanasa na pumatay ay napalitan ng isang mas malalim at mas primal na takot. Tumingin sila sa punya ni Lolo Samuel na parabang ito ang araw at sila ang manilalang na nabubuhay lamang sa dilim. Sa isang kumpas ng kanilang pinuno. Sabay-sabay silang tumalikot at mabilis na nagsitakbo. Nawala sa mga madidilim na lagusan sa kabilang dulo ng yungib. Naiwan kaming tatlo, humihingal sa gitna ngang maabuat ng mabahong amoy ngang aming nga kaaway. Ang ritmikong pag-awit mula sa kalopluban ng yungip ay mas lumakas pa, mas apurado, na parabang naramdaman nila na ang kanilang nga bantay ay nabigo. Tumingin ako kay Lolo Samuel, hindi na sa isang matandang manggagamot, kundi sa isang nilalang na may taglay na kapangyarihan na hindi ko kayang unawain. Pinunasan niya ang talim ng kanyang punyal gamit ang isang piraso ng tela at ibinalik ito sa kanyang baywang. Kakaunti na lang ang ating oras, sabi niya. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa mapulang liwanag sa dulo ng yungib. Nagsisimula na ang huling yuktong ng ritual. Hindi pa man kami nakakabawinging, hininga at hindi pa man tuluyang humupa ang abong nga aswang sa saik. Ang awitin mula sa kalopluban ngeng, yungib ay biglang lumakas at pumilis. Ang dating mabagal at ritmikong dasal ay naging isang galit na sigaw, isang mabilis at desperadong pagtawag. Tila isang pusong nakwawala, isang ritual na biglang pinabilis at sumasapit na sa kanyang kasukdulan. Bawat bigkas ng pangalan ni Malakyas ay parang isang martilyong pumupukpo sa aming nga dibdib. Tumingin si Lolo Samuel sa madilim at malawak na lagusan sa aming harapan kung saan nanggagaling ang mapulang liwanag at ang nakakabinging dasal. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mamata ay matalas na parang sa isang general na sumusuri sa larangan ng digmaan. Naroon na sila. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit sapat na para marinig sa gitna ng ingay. Lahat ng natitira sa kanila. Nag-abang, nagbabantay sa kanilang magiging reyna at sa kanilang bagong hari. Hindi tayo maaaring dumaan diyan ng sabay-sabay. Ito ay isang patibong na inihanda para sa sinumang mangahas na pumasok. Hindi! Lalaban kami sa iyong tabi, Samuel. Mabilis na sagot ni Lola Elena. Ang kanyang boses ay punong tapang na isinilang mula sa desperasyon. Hindi kami nga duwak na magtatago sa dilim habang ikaw ay nakikipaglaban para sa aming pamilya. Tatlo tayo laban sa kanila. Elena, malumanay na sabi ni Samuel habang dahan-dahan siyang lumingon kay Lola. Ang tapang mo ay parang isang naglalagablap na apoy at sapat iyon upang sunugin ang isang buong gubat. Ngunit ang apoy ay naubos at madali itong makitang kalaban. Ang kailangan natin ngayon ay ang tubig na tahimik
na dumadaloy na kayang pumasok sa pinakamalilit na siwang nang hindi napapansin. Itinuro niya ang isang bahagingang pader ng yungip. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong bato, ngunit kung tititigan, may isang manipis na bitak mula sa sahig hanggang sa kisame, sapat lamang ang laki para pakasahin ng isang tao. May isang daan na hindi nila binabantayan, isang landas para sa mga anino. Habang ako ang haharap sa kanilang hukbo, habang ang kanilang mamata ay nakatuon sa aking liwanag, kayong dalawa ay dadaan diyan. Ang misyon ninyo ay hindi ang makipaglaban, kundi ang makarating kay Clara. Kailangan ninyong sirain ang ritual. Iyon ang tanging paraan. Umiling si Lola. Hindi kita iwanan. Samuel, napakarami nila. Papaano ka mag-isang lalaban? Sa pakakataong iyon, lumuhod si Lolo Samuel sa aking harapan. Kaya't ang kanyang mamata ay kapantaying sa akin. Ang kanyang nga kamay, na kanina ay kayang bumurang na halimaw, ay marahan na ipinatong sa aking nga balikat. Leo, sabi niya, at sa kanyang boses ay wala ko narinig kundi ang lubos na tiwala. Pakinggan mo ako. Ang lakas ko ay sapat para sa kanila. Ngunit ang oras ay hindi. Ikaw ang susi dito. Naalala mo ba ang ibinigay ko sa iyo? Tumango ako. Ang kamay ko ay muling napahawak sa mutya sa aking bulsa. Magtiwala ka rito, binata. Hindi lamang ito, isang sandata laban sa dilim. Ito ay isang gabay. Kapag ang lahat ng liwanag ay nawala at ang landas ay hindi mo na makita, hawakan mo ito. Hanapin nito ang kapiraso ng liwanag na natitira sa puso ng iyong kapatid. Sundan mo ang init nito, sundan mo ang pintik nito. Ito ang magtuturo sa iyong daan. Ikaw, Leo, ang kailangang makarating sa kanya. Ikaw ang kanyang pag-asa. Tumingin ako sa aking lola na nakatingin sa aming dalawa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-alala at pagkalito. Ngunit sa pagitan naming tatlo, sa gitna ng nagbabantang kadiliman, may nabuong isang kasunduan na hindi na kailangan pang bikasin. Isang samahan na isinulat sa dugo at abo. Sa huli, dahan-dahang tumango si Lola Elena kay Samuel. Ingatan mo ang iyong sarili, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ang kahulugan, at ingatan mo ang aking apo. Tumayo si Lolo Samuel at binigyan kami ng isang huling, panandaliang ngiti, isang ngiting nagbibigay lakas. Pagkatapos, nang walang anumang salita, tumalikot siya at matapang na humakbang patungo sa malawak na lagusan. Itinaas niya ang kanyang nagniningning na punyal at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang malakas na sigaw. Hindi na sa wikang nga tao, kundi sa isang wikang apoy at liwanag. Isang sigaw na umaling-aungaw sa buong kaharian ng kadiliman. Isang hamon. Agad na sumagot ang nga nasalup. Isang koro ng nakakabinging sigaw at alulong na punong galit ang sumalubong sa kanyang hamon. At sa isang iglap si Lolo Samuel ay tumakbo. Ang kanyang pakilos ay hindi na sa isang matanda, kundi sa isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, isang guhit ng liwanag na sumasalubong sa paparating na daluyong ng dilim. Ang matunong ning isang malaking labanan ay biglang sumabok mula sa lagusan. Ang tunong ning nakumpugang lakas, nam nga nababasak na bato, nam nga halimaw na sumisigaw sa sakit at galit, habang ang buong atensyon ng yungip ay nakatuon sa digmaang iyon. Hinila ako ni Lola patungo sa manipis na siwang sa pader. Dito po, Lola, bulong ko, habang kinakapa ang daan sa dilim. Pumasok si Lola at sumunod ako sa kanya. Ang aking likot ay dumidiit sa magaspang na bato. Ang siwang ay masikip at amoy luma. Habang kami ay gumagapang papaso, ang matunong na ba ni Lolo Samuel ay unti-unting humihina, nagiging isang malayong alinggaw-ngaw nigmaan. Sa lalong madaling panahon, ang tanging naririnig na lamang namin ay ang aming sariling nga hininga at ang tanging liwanag na mayroon kami ay ang nakmumula sa aming determinasyon at sa malit na batong nag-init sa aking bulsa. Ang siwang na aming pinasukan ay masikip at madilim na parabang kami ay nasalok ng bituka ng isang dambuhalang ahas na bato. Ang magaspang na pader ay dumidiit sa aming nga balikat at ang hangin ay mabigat at amoy luma. Ang tanging maririnig ay ang aming sariling mabibigat na pahinga, ang dagundong ng aming nga puso, at ang malayong alingaungaw ng laban ni Lolo Samuel, na unti-unti nang humihina na parang isang panaginip. Ang tanging gabay ko ay ang mutya na nasa aking bulsa. Sa bawat hakbang,
Ang init nito ay lalong tumitindi. Hindi na lamang isang banayat na init kundi isang malinaw na pintik. Isang tahimik na tawak na humihila sa akin na nagsasabing malapit na siya. Malapit na. Pagkatapos ng tilawalang katapusang pagapang sa kadiliman, nakakita kami ng isang maliit na siwang sa unahan. Isang butas kung saan nagmumula ang mapulang liwanag na aming nakita kanina. Dahan-dahan, sumilip kami. Ang aming kinalalagyan ay isang mataas na bahagi ng yungib. Isang maliit na antablado ng bato na nakatagos sa mga anino na may perpektong tanawin sa kung ano ang nasa ibaba. At ang aming nakita ay nagpatigil sa aming pahinga. Nasa gitna kami ng isang katedral ng kadiliman, isang impyernong simbahan na inukit sa puso ng bundok. Ang saik sa ibaba ay malawa at patak. Ang mapulang liwanag ay hindi nakmumula sa mga sulo, kundi sa mga kakaibang lumot na kumikinang sa mga pader at kisame na nagbibigay sa buong lugar ng isang nakakakilabot na itsura. At sa pinakagitna, sa ibabaw nga, isang malaki at patak na batong itim na nagsisilbing altar. Nakahiga ang aking kapatid. Nakahiga si Ate Clara. Payapa ang kanyang mukha, na para bang siya ay natutulog lamang. Nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang paligid, nakabilok ang halos 20 aswang. Sila ay tahimik, hindi gumagalaw, at sabay-sabay na umaawit ng kanilang malademonyong dasal. Ang kanilang boses ay nagsasama-sama sa isang nakahihilong ugong. Ang kanilang dasal ay hindi para sa aking kapatid, kundi para sa isang bagay sa itaas niya. Isang sugat sa hangin, isang itim na bitak sa realidad na dahan-dahang pumipintig, at mula roon ay may tumatagas na kadilimang mas itim pa kaysa sa gabi. Ate, bulong ko. Isang halo nga saya at matining takot. Buhay siya. Ngunit ang saya ay mabilis na nilamon ng desperasyon. Paano namin siya maililigtas? Paano naming lalabanan ang lahat ng iyon? Huwag kang padalos-dalos, apo, bulong ni Lola. Ang kanyang kamay ay pumigil sa akin. Tingnan mo, itinuro niya ang gilid ng yungip. Doon, sa likod ng mahaliging bato, nakita ko ang makaibigan ni Ate. Nakatali, ang iba ay nasalop na makulungang gawa sa buto. Sila ay mahihina na, ang kanilang mamatay puno ng takot at pagod. Sila ang magsisilbing unang handog. Habang ang mga aswang ay nakatuon sa kanilang ritual, dahan-dahan kaming nagsimulang bumaba mula sa aming taguan. Gamit ang mga nakausling bato bilang suporta. Gumapang kami pababa. Bawat galaw ay maingat, bawat pahinga ay pinipigilan. Ang aming layunin ay makarating sa likod ng altar nang hindi napapansin. Halos naroon na kami. Nasa sahi na kami ng yungip. Nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Ilang metro na lamang ang layo mula kay Ate. Ang kanilang dasal ay lalong lumalakas. Ang itim na bita sa itaas ng altar ay nagsisimulang bumukas ng mas malaki. Ito na, bulong ni Lola. Sa bilang ng 3, tatakbo tayo. 1, 2, ngunit bago pa niya masabi ang 3, biglang tumigil ang lahat. Ang dasal, ang pakpinting bitak, ang pakugong. Lahat ay napalitang isang biglaan at ganap na katahimikan. At sa katahimikang iyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay, dahan-dahan, na parang isang nilalang, lahat ng maaswang ay lumingon. Ang kanilang maulong maiba't ibang anyo, may mukhang aso, may mukhang paniki, may mukhang tao ay sabay-sabay na lumingon sa aming direksyon. Ang kanilang 20 pares ng mga matang pula ay nakatitik ng diretso sa amin. Walang pagtataka sa kanilang mamukha, tanging isang malamig at kalkuladong pakabang. Hindi kami nakalusot, hindi kami nakapagtago. Inaabangan nila kami. Ang lihim na daanan na aming ginamit ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang pain, isang funnel na direktang nakdala sa amin sa gitna ng kanilang patibong. At mula sa likod ng mahaliging bato, mula sa maanino kung saan namin nakita ang makaibigan ni Ate, lumabas sila, ang manilalang na hindi namin nakita sa unang pag-atake. Mas malalaki sila, mas matitikas. Ang kanilang makatawan ay nababalutan ng makakaibang baluti na gawa sa buto at maitim na metal. Wala sa kanilang mga mata ang uhaw na gutom ng manauna naming nakalaban. Sa halip, ang naroon ay talino, isang malamig at malupit na talino. Sila ang napiling bantay ni Malakias, ang general ang kanyang hukbo. Isang dahan-dahang ngisi ang gumuhit sa labingang isa sa kanila,
isang nilalang na may mukhang kahawingang isang buhaya. Sa wakas, dumating din ang dalawa pang tupa na handog sa ating Panginoon, sabi nito. Ang kanyang boses ay magaspang na parang mabatong nakikiskisan. Bumuo sila ang isang bilog sa aming paligid, tinatabunan ang lahat ng posibleng daan palabas. Ang landas sa aming likuran ay hinarangan na. Ang matuno ng laban ni Lolo Samuel ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng nakabibinging katahimikan ng aming sariling tiyak na kapahamakan. Naroon kami, si Lola at ako, nakatayo sa gitnang sahinga impayerno. Napapaligiran ng mga pinakamabangis na demonyo. At sa aming harapan, ang aming pinakamamahal na si Clara ay nakahiga sa altar. Ilang hakbang na lamang ang layo, ngunit parang kabilang na sa ibang mundo, ang bitak ay nagsara na. Isang malamig na tawa na parang tunong ng mga batong nakikiskisan ang pumunit sa katahimikan. Galing ito sa pinuno ng mga bantay. Ang nilalang na may mukhang buhaya. Tingnan ninyo, sabi niya, habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang ay may kabigatan. Isang ugot-ugot na matanda na amoy lupa na, at isang tuta na nanginginig sa takot. Ito na ba ang mga tagapagligtas na ipinadala ng liwanag? Kahiya-hiya. Ngunit sa halip na matakot, nakita kong tumuwit ng tayo si Lola Elena. Ang kanyang likod, na kanina ay medyo hukot na, ay naging tuwit na parang isang punong kahoy. Itinaas niya ang kanyang itak, hindi bilang sandata kundi bilang isang sagisak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay hindi na sa isang nag-aalalang lola, kundi sa isang babaylan na isinusumpa ang kadiliman. Sa ngalan ng unang sinangang araw na inyong tinalikuran, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong yungib. Sa ngalan ng lupang inyong dinungisan, sa ngalan ng nga inosenteng buhay na inyong kinitil, isinusumpa ko kayo. Ang inyong laman ay matutuyo at magiging abo. Ang inyong nga buto ay madudurok at magiging alabok. At ang inyong naitim na kaluluwa ay maglalaho sa kawalan. Muling tumawa ang pinuno, isang tawang punong pangungutya. Mga salita lamang ng isang matandang malapit ng mamatay. Tapusin na sila, sigaw niya. At sa isang iglap, ang ngapiling bantay ay sabay-sabay na sumugot. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ko ang isang nilalang na may mahahabang kuko na papunta sa direksyon ko. Ang mamata nito ay nag-apoy sa pagnanasang pumatay. Napaurong ako, natisot sa isang bato, at napasalampak sa sahig. Ito na ang katapusan ko. Ito na. Sa sandaling iyon, sa bingit ng kamatayan, ang aking kamay ay kusang pumasok sa aking bulsa at hinawakan ang mutya. At ang yungib ay nilamon ng liwanag. Hindi ito ang mapulang ilaw mula sa malumot o ang dilaw na liwanag mula sa aming lampara. Ito ay isang liwanag na busilak, dalisay, at banal. Isang liwanag na sumabok mula sa akin. Isang tahimik na pagsabok na walang tunong ngunit may bigat na parang isang malaking alon. Ang maaswang na nasa ere, na handa nang dumagit sa amin, ay nagsisigaw sa sakit. Napahinto sila sa kanilang pagsugot. Ang kanilang makamay ay nakatakip sa kanilang mata na parabang sila ay nasisilaw at nasusunok. Ang kanilang sigaw ay hindi na sigawang baksik, kundi sigawang matinding paghihirap. Ang buong yungib ay naligo sa puting liwanag at salop ng ilang segundo, tanging ang kanilang daing ang maririnig. Kasabay ng pagsabog ng liwanag, naramdaman ko ang pagbabago sa aking sarili. Ang init mula sa mutya ay hindi na lamang nasa aking kamay. Ito ay dumaloy sa aking buong katawan na parang kuryente. Nawala ang aking takot, nawala ang aking pegalinlangan. Napalitan itong isang kalmadong katiyakan, isang matalas na fokus na hindi ko kailanman naramdaman. Ang bawat galaw na mahalimaw sa aking paligid ay tila bumagal, na parabang nanonot akong isang palabas na paulit-ulit ko nang napanut. Tumayo ako mula sa pagkakasalampak. Mabilis, napakabilis. Ang aswang na unang sumugot sa akin ay nasisilaw pa rin. Bago pa man siya makabawi, ang aking itak ay nasa arena. Hindi ko naisip, kusa na lamang itong gumalaw. Ang talim ay bumaon sa kanyang lig. At sa pagkakataong ito, ang sugat ay hindi lamang dumugo. Ito ay nagliyap, na parabang ang aking itak ay naging isang nag-apoy na bakal. Salig, apo, sa batok. Narinig kong sigaw ni Lola. Nasilayan ko siya. At sa kabila ng kanyang pagkamangha sa nangyari, mabilis siyang kumilos. Punong pag-asa ang kanyang mata. Dalawa pang bantay ang sumugot sa kanya. Mula sa kanyang bulsa,
Dumukot siyang isang dakot na asin at ibinato ito sa mukang isa. Ang aswang ay umungol sa sakit. Ang mga mata nito ay umusok at ito ay nabulag. Iyon ang pakakataong aking hinintay. Sa tatlong mabilis na hakbang, naroon na ako at ang aking itak ay tumagos sa kanyang likuran. Naging isa ang aming kilos ni Lola. Siya ang isip, ako ang katawan. Siya ang karanasan, ako ang bilis. Siya ang nagtuturo ng kahinaan, ako ang nagbibigay ng kamatayan. Sa likod mo, Leo, sigaw niya. At bago ko pa man makita ang panganib, ang aking katawan ay kusanang umikot. Ang aking itak ay sumalubong sa isang palakol na gawa sa buto. Ang lakas ng paktama ay nagpanginig sa aking braso, ngunit hindi ako natinak. Sinipa ko ang tuhod ng aking kalaban, at nang siya ay mawala ng balanse, ang aking itak ay muling kumilos. 1, 2, 3, 4. Apat sa mapiling bantay ang nakahandusay na sasahig. Ang kanilang nga katawan ay nasusunong isang banal na apoy na hindi na mamatay. Ang mga natitira ay napaurong. Ang kanilang baksik ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Sino ka? Ano ka? Sigaw ng isa sa kanila, ang kanyang boses ay nanginginig. Isa lamang akong apo na kumukuha sa kanyang kapatid. Sigaw ko pabalik. Ang aking boses ay buo at hindi na nanginginig. Ang pinuno nila, ang may mukhang buhaya, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang pagkamangha ay naging purong galit. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatingin sa akin o sa liwanag na nakmumula sa akin. Isang mutya, sigaw niya. May dala siyang mutya. Isang isinumpang piraso ang langit. Dahil sa kanyang siga, ang itim na bitak sa itaas ng altar ay pumintik ng malakas. Isang alon ng mas maitim na enerhiya ang kumalat sa buong yungip at ang manatitirang bantay ay tila nakakuhang bagong lakas mula rito. Ang kanilang takot ay muling napalitan ng galit. Ako na ang tatapos sa iyo? Peste! Sigang pinuno, hindi na mahalaga ang mutya. Dugo pa rin ang dedenak sa gabing ito. Sa isang malakas na sigaw, siya mismo ang sumugot. Ang kanyang bilis ay doble kaysa sa kanyang alagad at ang kanyang kuko ay kumikinang na parang mapunyal. Ang aming munting tagumpay ay natapos na. Ngayon, ang tunay na halimaw naman ang aming kahaharapin. Ang pinuno ng gabantay, ang halimaw na may mukhang buhaya, ay sumugot na parang isang itim na kidlat. Sumalubong ako sa kanyang pagsugot. Ang liwanag mula sa mutya ay bumabalot sa aking katawan at nagpapabilis sa aking makilos. Ang bilis na kalop ng mutya ay sapat upang salagin ang kanyang kuko na kasing talim ng mapunyal. Ngunit sa bawat paktama ng aking itak sa kanyang makaliskis na balat, nararamdaman ko ang isang puwersang tila kaya makpabagsak ng isang bundok. Ang bawat hampas niya ay nagpapanginig sa aking buto. Mas malakas siya, mas mabangis, kaysa sa lahat ng kanyang alagat na pinagsama-sama. Nakipagpalitan kami ng taga at salak sa gitna ng yungip. Isang sayaw ng liwanag at dilim. Si Lola ay sumusubok tumulong. Ibinabato ang natitira niyang asin at bumibikas ng maorasyon. Ngunit ang pinuno ay tila hindi tinatablan. Sa gitna ng aming paglalaban, nang ang aking mabraso ay nagsisimula ng mangalay at ang aking pag-asa ay unti-unting naupos, may narinig kaming isang tinig. Isang tinig na malambing, mahina, at puno ng takot. Isang tinig na mas matalas pa kaysa sa anumang sandata. Leo, Lola, napahinto ako. Napahinto ang lahat. Ang halimaw sa aking harapan ay napahinto rin. Isang ngisingang tagumpay ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang reptilyang mukha. Dahan-dahan akong lumingon sa altar. At dun, nakita ko siya. Si Ate Clara ay dahan-dahang bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang kanyang mamata ay nakabukas at nakatingin siya ng diretso sa amin. Leo, Lola, tulungan ninyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at basak. Natatakot ako. Ang puso ko ay tila piniga. Ang kapatid ko, ang aking gising na siya. Nakalimutan ko ang halimaw sa aking harapan. Nakalimutan ko ang panganib. Ang tanging nakikita ko na lamang ay si Clara na nangangailangan sa akin. Magsisimula na sana akong tumakbo palapit sa kanya nang maramdaman ko ang mahigpit na pahawa ni Lola sa aking braso. "Huwag, Apo!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang kakaibang takot. Isang patibong. Huwag kang lalapit. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang pag-ibig ng isang kapatid ay mas malakas kaysa sa anumang babala.
Tinanggal ko ang kanyang kamay at mabilis na tumakbo patungo sa altar. Ate! Ate! Narito na kami! Ligtas ka na! Ang manatitirang aswang na bantay ay hindi ako pinigilan. Sa halip, sila ay umuurong nagbibigay daan sa akin, ang kanilang nga muha ay puno ngang isang nakakakilabot na pagpipitagan at pananabik. Malapit na ako. Isang di pa na lamang ang layo ko. Iniabot ko ang aking kamay upang hawakan ang kanyang kamay. Ngumiti siya sa akin. Ngunit hindi iyon ang ngiti ng aking kapatid. Ang takot sa kanyang mamata ay biglang naglaho, na parang isang kurtinang biglang ibinaksak. Napalitan ito ng 1,000 taong paggamak. Isang malamig at kalkuladong kapangyarihan na hindi para sa isang mortal. Ang kanyang malabi, na kanina'y nanginginig, ay umukit sa isang ngisi na punong kalupitan at pangungutya. At ang kanyang mata, ang kanyang magagandang mata na kulay tsokolate ay naging 2 itim na balon na walang katapusan, mabintana patungo sa isang walang hanggang kawalan. At siya inagsalita. Ngunit hindi iyon ang boses ng aking kapatid. Iyon ay isang boses na malalim, makapangyarihan, at tila nanggagaling sa lahat ng sulok ng yungip ng sabay-sabay. Isang korong ang libu-libong kaluluwang nagsasalita bilang isa. Hangal na bata, sabi ngang boses mula sa bibi ni Clara. Pinadali mo ang lahat. Bago pa man ako makakilos, itinaas niya ang kamay ni ate. At sa isang kilos na tila pagawi lamang sa isang istorbo, tinampal niya ako sa dibdib. Walang ganong lakas. Ngunit ang epekto ay parang tinamaan akong isang malaking bato. Lumipat ako sa hangin at bumaksak ng malakas sa sahig 10 talampakan ang layo. Ang hangin ay nawala sa aking manggabaga at isang matinding sakit ang gumapang sa aking buong katawan. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya, hindi makapaniwala. Ang pinunong nga bantay at ang kanyang nga alagad ay nakaluhot na ngayon sa harapan ng altar. Ang kanilang nga ulo ay nakayuko. Si Lola Elena ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong lagim. Ang nilalang na may anyo ng aking kapatid ay dahan-dahang tumayo mula sa altar. Ikinumpas niya ang kanyang makamay. Pinakmamasdan ang maito na parang bago sa kanya. Ang ritual ay halos tapos na. Ipinagpatuloy ng boses habang siya ay nagsimulang maglakad palapit sa amin. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at autoridad. Ngunit kailangan kong isang huling sangkap, isang huling tulak, isang buksong dalisay na damdamin, isang sakripisyong pag-ibig at pag-asa na kusang ibinigay, isang katalista upang tuluyang mabasak ang huling selyo. At ang pagmamahal mo, munting bayani, ang naging huling susi sa aking kulungan. Tumingin siya sa kanyang nga bagong kamay, ang makamay ng aking at ang isip ng dalagang ito, napakatalas, puno ngang kaalaman. Alam niya ang tungkol sa lason at lunas, sa sakit at buhay. Alam niya ang takbong inyong modernong mundo. Ngayon, lahat ng iyon ay akin na. Ito na si Malakias, ang sinaunang kasamaan. At ngayon, nasa kanya na ang katawan at isipan ng aking kapatid. Ang aming misyon na iligtas, siya ay hindi lamang nabigo, kami pa mismo ang naging kasangkapan sa kanyang ganap na paglaya. Nakatayo siya ngayon sa aming harapan, isang bangungot na nakatawang tao. Ang kanyang kapangyarihan ay sumisit sa hangin at nagpapahirap sa aming pahinga. Ang liwanag mula sa mutya ay tila humina, na parabang ito'y natatakot din. At ikaw, sabi ni Malakias, ang kanyang nga itim na mata ay direktang tumusok sa akin. Ang mutya mo, isang magandang laruan, isang piraso ngang liwanag na naligaw sa aking kaharian. Lumakat siya palapit sa akin, at sa bawat hakbang niya, ang nga bato sa sahig ay nakakarungeng bitak. Tingnan natin kung gaano katagal kanitong poprotektahan laban sa akin. Nakatayo ang nilalang na may anyo ng aking kapatid sa aking harapan. Ang kanyang nga itim na mata ay isang larawan ng ganap na tagumpay. Ang hangin sa yungib ay mabigat at halos hindi ko na mahinga, na parabang ang mismong kadiliman ay may sariling bigat na pumipiga sa aking nga baga. Nakikita mo ba, munting bayani? Sabi ngang boses ni Malakias, habang dahan-dahan niyang itinataas ang kamay ni Clara. Ang nga daliri nito ay unti-unting humahaba at tumutulis. Ang liwanag ay walang laban sa dilim na may layunin. Ang pag-ibig ninyo ay isang kahinaan, at ang kahinaang iyan, ang inyong hangal na pag-ibig, ang siyang tuluyang nagpalaya sa akin. Hahagbang na sana siya upang ibigay ang kanyang huling hatol,
Nang isang malakas at malinaw na boses ang umaling-aungaw mula sa lagusan kung saan nagsimula ang malaking labanan. Ang boses na iyon ay hindi sigaw, ngunit may taglay itong kapangyarihan na tila kayang yumanik sa pundasyon ng bundok. Malakias! Sabay-sabay kaming napalingon. Mula sa dilim ng gilagusan, dahan-dahang galumabas si Lolo Samuel. Hindi siya sugatan. Ang kanyang damit ay may kaunting alikabok at dumi, ngunit wala siyang galos. Ang kanyang pahinga ay malalim at kalmado. Sa kanyang paglalakad, ang manatitirang aswang na bantay ay napaurong, gumagapang paatras na may halong takot at pakamuhi, na parabang isang hari ang muling pumasok sa kanyang nasasakupan. Ang isi sa mukha ni Malakias ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita, isang pinahalong gulat, pagkasuklam at isang bakas ng takot. Ikaw, sabi ngang boses ni Malakias, hindi na ito kasing lakas tulad ng kanina, may bahit na itong kamandag. Kahit sa impernong ito, sinusundan mo ako. Hanggat may natitirang kadiliman sa iyong puso? Malakias, sagot ni Lolo Samuel. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit matatak. Hindi ka makakatakas sa aninong liwanag. Si Malakias ay humalahak, isang tawang walang saya, punong kapaitan. Liwanag? Dito? Tumingin ka sa paligid mo, Rafael. Walang liwanag dito. Tanging ang aking kaharian, ang aking tagumpay. Rafael? Napatingin ako kay Lola. Nadahan-dahang bumabangon, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Huwag mo akong tawaging kapatid. Umaling-aungaw ang sigaw ni Malakias sa buong yungip. Ang kanyang galit ay nakdulot ng pagyani sa lupa. Iwinasiwas niya ang kamay ni Clara at isang alon ng purong kadiliman na parang itim na apoy ang humagibis patungo kay Lolo Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi gumalaw. Itinaas lamang niya ang kanyang kamay at bago pa man tumama sa kanya ang itim na apoy, isang haligi ng busilak na liwanag ang bumaksak mula sa walang bituing kisame ng yungip, bumabalot sa anyong ang matanda. Ang itim na apoy ay sumalpok sa liwanag at naglaho na parang usok at sa loob ng haliging iyon ng liwanag, nagsimula ang pagbabago. Ang kanyang damit magsasaka ay nakalap at naging abo, at mula sa usok ay lumitaw ang isang baluting kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Ang kanyang tungkot na kahoy ay nagliyap, ang apoy ay umakyat at humugis sa isang espadang nagliyap. Ang kanyang kulubot na balat ay nawala, napalitan ng isang mukhang walang edad, makapangyarihan at marangal. Ang kanyang puting buhok ay humaba at naging kulay ginto. At mula sa kanyang likuran, sa isang marahan ngunit makapangyarihang pakbukas, lumabas ang dalawang dambuhalang pakpak, nayari sa purong liwanag at mga balahibong mas maputi pa kaysa sa niebe. Ang liwanag na nagmumula sa kanya ay mas matindi pa kaysa sa araw, at pinuno nito ang bawat sulok ng yungib. Ang mga aswang ay sumisigaw sa sakit, ang kanilang nga balat ay nasusunok, at sila ay naksipagtago sa pinakamadidilim na siwang na kanilang makita. Ang mapulang kinang ng lumot ay namatay, natabunan ng banal na liwanag, at nang siya ay magsalita, ang kanyang boses ay hindi na sa isang matanda, kundi isang tinik na may autoridad ng 1,000 bagyo at katahimikan ng 1,000 bituin. Ako si Rafael, Arkanghel ng Langit, deklara niya. Ang kanyang nagliliyap na espada ay nakaturo kay Malakias. At sa ngalan ng kataas-taasan, ang iyong paghahari ng kadiliman ay magwawakas na ngayon, Malakias. Napaluhod ako sa aking kinatatayuan, hindi dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa purong pakamangha. Ang makwento ni Lola, ang maanghel at arkanghel. Totu, lahat ng iyon ay totu. Si Lola Samuel, isang arkanghel. Si Lola Elena ay napaluhod din. Ang kanyang nga kamay ay nagsasama sa pagdarasal. Ang kanyang mukha ay basang-basang ang maluha, hindi na luha ng pihati, kundi ng himala. Si Malakias, na nasalok ng katawan ni Clara, ay hindi natakot. Sa halip, isang mas malalim na galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Rafael! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagpabago sa anyo ng aking kapatid. Ang maitim na ugat ay gumapang sa balat ni Clara. Ang kanyang nga kuko ay lalong humaba at naging itim. At sa likod ng kanyang nga mata, isang pulang apoy ang nagsimulang magliyap. Kung gayon, Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay purong put na. Dito na sa wakas magtatapos.
ang ating libu-libong taong digmaan. At sa pagkakataong ito, masasaksihan mo ang pagbagsak ng isa sa mga paborito ng langit. Sa isang nakabibinging sigaw, si Malakias ay sumugot at sa isang tahimik, ngunit determinadong pagtango, si Arkanghel Rafael ay sumugot din upang salubungin siya. Sa gitna ng yungip, sa ilalim ng tingin ng dalawang mortal, ang liwanag at dilim ay muling nakbanggaan. Ang liwanag at dilim ay sumayaw sa isang marahas at nakakabihaning paraan sa gitna ng yungip. Ang bawat paktamang nga nagliliyap na espada ni Arkanghel Rafael ay lumilikang tunong 1,000 kampana. Isang himig na banal na nagpapasakit sa pandinig ng mademonyo. Ang bawat atake naman ni Malakias gamit ang katawan ng aking kapatid ay may kasamang alulong na may sinumpang kaluluwa at nag-iiwan ng mabakas ng kadiliman sa hangin. Ang buong yungip ay umanik sa tindi ng kanilang labanan. Habang ang langit at impyerno ay naglalaban sa aming harapan, kami ni Lola ay may sariling digmaan. Ang natitirang bantay na nabuhayan ng loop dahil sa presensya ng kanilang Panginoon ay muling sumugot sa amin. Ang kanilang galit ay mas matindi pa kaysa dati. Kailangan nating protektahan ng Arkanghel, sigaw ni Lola. Habang buwang tapang na sinasalak ang isang palakol na gawa sa buto. Bigyan natin siya ng oras. Sa tulong ng kapangyarihan ng mutya, nakipaglaban ako na parang hindi ako isang bagitong binatilyo. Bawat galaw ko ay may layunin, bawat tagangang aking itak ay may bigat. Ngunit sa bawat isang napapabasa namin ni Lola, may dalawang pumapalit, naubos na ang aming lakas. Nakita ko kung paano ginagamit ni Malakias ang katawan ni Clara bilang isang kalasa. Sa tuwing hahampas si Rafael, inilalagay ni Malakias ang braso o binti ni Clara sa daan na nakpipilit sa Arkanghel na pigilan ang kanyang buong lakas. Isang malupit at matalinong paraan ng pakikipaglaban. Hindi ko siya maaring saktan ng hindi tuluyang sinisira ang katawang lupa na ito. Umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael, hindi sa hangin, kundi sa loob ng aking isipan. Leo, ang mutya, hindi nito kayang puksay ng isang tulad niya, ngunit ang liwanag nito na pinatitindi ng iyong pagmamahal. Ang tanging makakapagtaboy sa kanya nang hindi sinisira ang sisitlan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang aking misyon, hindi ang pumatay, kundi ang magligtas. Lola, sigaw ko, kailangan kong makalapit kay ate. Naintindihan? Agad ni Lola. Nang walang pag-alinlangan, isiniksik niya ang kanyang sarili sa pagitan ko at ng dalawang paparating na aswang. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang harang, tinanggap ang nakalmot at hampas upang bigyan lamang ako ng ilang segundong pagkakataon. Tumakbo ako. Tumakbo ako na parang hindi ko naramdaman ang sakit sa aking katawan o ang pagod sa aking mabuto. Ang tanging nasa isip ko ay si Clara, ang aming nga masasayang alaala, ang kanyang ngangiti, ang kanyang nga pangarap. Lahat ng iyon ay nakalap sa aking puso at dumaloy patungo sa mutya sa aking kamay. Ito ay nagliyap ng napakatindi, na parabang hawak ko na ang isang munting araw. Malakias! Sigaw ko, ang aking boses ay basak sa luha at galit. Bitiwan mo ang kapatid ko. Sa wakas, narating ko ang gitna ng labanan. Itinulak ko ang aking sarili sa pagitan ng dalawang naglalabang nilalang at ng buong lakas at pananampalataya. Idiniin ko ang nanginingning na mutya sa dibdib ng aking kapatid. Isang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos, isang pagsabong liwanag na mas matindi pa kaysa sa una. Isang haligingang busilak na apoy ang bumaril mula sa mutya patungo sa langit. At sa loob nito, narinig namin ang isang sigaw. Isang sigaw na hindi nagaling sa bibig ni Clara, kundi isang sigaw ng purong paghihirap ng isang sinaunang nilalang. Mula sa katawan ni Clara, nakita namin ang isang aninong may pakpa at sungay na pilit na hinihila palabas. Ang tunay na anyo ni Malakias. Hindi 80. Sigaw ng anino, ngunit huli na ang lahat. Sa pagkawala nito sa katawan ni Clara, ang itim na bita sa itas ay nagsimulang magsara. At bago pa man ito tuluyang maglaho, sinaksak ni Arkanghel Rafael ang anino gamit ang kanyang nagliliyap na espada. Ang anino ay hindi nawasak, ngunit ito ay hinihigop pabalik sa nagsasarang bitak, pabalik sa kanyang walang hanggang kulungan. Tapos na ang laban. Ang manatitirang aswang ay bigla na lamang bumaksak na parang mapapet na pinutulan ng tali. Ang yungip ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito katahimikan ng tagumpay. Ang katawan ni Clara ay bumaksak mula sa pagkakatayo.
Sinalo ko siya bago pa man siya tumama sa sahit na bato. Ate? Ate, gising sabi ko habang tinatapik ang kanyang pisngi. Ngunit hindi siya gumagalaw. Ang kanyang balat ay malamig at wala na siyang hininga. Sa kanyang dibdib, kung saan ko'y dinina ang mutya, ay may isang itim na marka na parang isang paso na kumakain sa kanyang laman. Patay na siya. Pagkatapos ng lahat, kami pa rin ang pumatay sa kanya. Lumapit si Rafael. Ang kanyang anyo ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging si Lolo Samuel. Ang liwanag ng kanyang ngapakpak at baluti ay dahan-dahang namamatay. Ang itim na enerhiya ni Malakias ay nilamon ang kanyang lakas buhay. Malungkot niyang paliwanag. At ang mutya, ibinigay nito ang lahat ng lakas nito upang itaboy ang dilim. Tumingin ako sa aking kamay. Ang mutya, na kanina'y nagliliwanag, ay isa na lamang ordinaryo at malamig na bato na walang buhay. At habang tinititigan ko ito, unti-unti itong nakaroon ng mabitak at naging isang dakot ng pinong-pinong alikabok na kulay pilak. Ngunit ang abo nito, ipinagpatuloy nga arkanghel, ay biniparing ng buhay. Kinuha niya ang alikabok mula sa aking palat at marahang isinaboy ito sa itim na marka sa dibdib ni Clara. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito at pumikit. Isang banayat na gintong liwanag ang nakmula sa kanyang kamay. At sa aming harapan, nakita namin ang itim na marka na unti-unting naglalaho. Ang balat ni Clara ay bumabalik sa dati hanggang sa wala ng natirang bakas na sugat. Isang mahabang sandaling ang paghihintay. At pagkatapos, isang maliit na pag-ubo at isang malalim na paghinga. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mamata. Leo? Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Lola, nasaan tayo? Ang dilim. Niyakap namin siya ng mahigpit. Ang aming maluhangang pihati ay naging luhangang pasasalamat. Tumayo si Rafael, na ngayon ay ganap ng si Lolo Samuel. Mas mukha na siyang matanda at pagod kaysa dati. Mananatili sa kanya ang isang bahaging liwanag bilang panangga. Sabi niya, at ikaw Leo, ang iyong tapang ay isang paalala kung bakit ang sangkatauhan ay karapat-dapat na ipaglaban. Ito ang una at huli nating pagkikita sa anyong ito. Paalam. Tumalikot siya at nagsimulang maglakad patungo sa dilim at sa bawat hakbang niya, ang kanyang anyo ay tila lumalabo hanggang sa siya ay tuluyan ng naglaho. Lumipas ang maraming taon. Nilisan namin ang San Mateo at hindi na kailanman bumalik. Si Lola Elena ay pumanaw ng payapas sa kanyang pagtulok makalipas ang ilang taon. Si Clara ay naging isang tanyak na doktor. May kakaibang init sa kanyang makamay na tila nagpapabilis sa pagaling ng kanyang mga pasyente. Wala siyang naalala sa nangyari sa yungib, tanging ang isang masamang panaginip kung saan siya ay naligaw sa isang madilim na lugar. At ako, itinago ko ang isang maliit at makinis na bato na aking pinulot mula sa sahig ng yungib, mula sa lugar kung saan naging abo ang mutya. Sa mga gabing tahimik, kung minsan ay hinahawakan ko ito, at kung minsan, sa tingin ko, nararamdaman ko ang isang napakahinang init, isang paalala ng isang arkanghel na minsan ay naglakad sa aming tabi, at isang katotohanan na ang mundo ay mas malawak at mas mahiwaga kaysa sa ating nakikita.